Hi everyone, Sam Natulayo dito para magbigay sa inyo ng personal insights ko tungkol sa paborito nating programa, ang Abot Kamay na Pangarap. So, this is the episode 308. Gaya ng napanood natin, seryosong kinausap ni Doc Annalyn, si Doc Zoe, at para magkasundo sila uli at tanggapin ng isa't isa bilang magkapatid. Pati si Doc RJ ay kinausap si Doc Carlos para maging magkakaibigan silang tatlo ni Doc Annalyn. Tinanggap na rin ni Doc Carlos ito. At sinabi naman niya na kung mahal nila ang isa't isa ay hindi sila gagawa ng dahilan para masaktan nila ang bawat isa. So, ito parang may problemang paparating dito sa lalaki na kapulot ng cellphone ni Doc Carlos. Kapatid ito ng isang naka-confine na pasyente. Pala, may kailangan po kayong pirmahan na waiver kasi hindi po kayo dito magpapa-admit sa ibang hospital po, di ba? So, dito na po tayo? So, medyo ilang days na ito na kayo na to. So, nakakagitrin din talaga. Sir, I just Nakakasuspense kung anong gagawin niya kay Doc Allen. wanted to tell you that I'm happy to see that you made amends with Miko. At least napatawad ka na niya. So, ito rin si Doc Lindon. Make sure ni Ma'am na okay na sila ni Nico. Yeah. I'm sorry, I don't know why, but I'm just so affected. Really? Mema? Hindi. Concerned lang talaga siya sa mga tao sa ospital. I'm just really, genuinely happy for you. Ma'am, just thank you, Oo naman. Kasi kaka-advise sa mga tao kaya naman sila nagkasunod na lang ng Nico. Kasi ng mga oras na kailangan kong huminga, nandiyan kayo para makinig sa akin. I really, really appreciate that. Na ang bait niya, ang bait ni Ma'am Sel. Thank you for understanding me. Well, that's the least I could do. So what's next? Okay. I think I deserve to rest. Papahinga siya. Rest? What do you mean? Nag-file po ako ng leave para... So, nag-disappear na si Ken Chan, tapos may guesting, niya, may guesting na siguro. makapagpa-rehab so I can fix my life. Oh. Wow, that's so brave of you, Doc Javier. Rehab? Well, I truly believe that something beautiful can come out of a disaster. And I guess yun yung na-experience mo. Am I right? Yeah. Oh, that's good. Even doctors get conditions, di ba? Ganda rin itong show. Pinapakita yung ba't mga gawin ng doktor talaga. Sa totoo lang, marami namang magagandang nangyari, no? Pagkatapos ng lindol. Maraming magagandang nabago, like RJ and Lynette, you and Miko, Zoe and Annalyn. Oo nga, tama. Sana nga po pati si Ma'am Moira bumait na rin. Don't be ridiculous. She's a hopeless case. Grabe. Ni-judge na rin si Moira. Ay, mukha sa dami ng pinakita niyang kasamaan since day one. Alam mo mga anghel, madaling matanggalan ng pakpak. Pero mga demonita, hindi ganun kadaling tanggalan ng sungay. Yan si Moira, hopeless na yan. Kasi
naka-fix na eh. Kumbaga, nakabaon na sa pagkatao niya yung mga sungay niya. Hindi naman tatanggal niya. Siguro mabait si Moira. Base sa dahil. But anyway, seriously, I wish you well. I'll see you after your rehab. Yes, ma'am. I'll see you soon. Thank you. I'll go ahead. Sure. Ang ganda naman ang ending ng story niya. Eto na si Moira. Anong pasabog ang nangyayari sa kanya mula sa kanya? Di ba nakaka-distract yung aso sa panonood natin? Lord, Ikaw na muna. sana po. Dramatic moment pa naman. Tapos may kumakaw na aso. Kakahawa. Nakakasira ng tao. Flashback. Si Annalyn pa. Lord, after everything that we did to her, she didn't hesitate to save Mom. Mami, kaya mo yan. Lumaban ka! Lumaban ka! Kaya mo yan, Mami! Lumaban ka! Okay? Kaya Lord, pinapangako ko bilang pagtanaw ng utang na loob. I try to be nice to Annalyn. Ang ganda naman yung may effort na siya maging mabait kay Alan after that. Nilang pagtanong ng Panginoon. Maybe this is the right time for us na maging okay kami. At tanggapin siya bilang anak ni Daddy. Oh, Lord, please, sana pag-ising din ni Mommy. Sana may magbago po sa kanya. Sana may maganda pong madulot yung nangyari po sa kanya. Lord, please, sana po matutunan niya po itatanggap si Annalyn. nakakaano naman yung prayer niya. Sana nga umalik na si Moira. And passage of time. Nasa kotse na siya. Hindi ko alam yung gagawin ko kung may nangyaring masama sa kanya. Unconscious siya dahil sa blunt head trauma. She's anisocoric. She withdraws to pain. She has increased intracranial pressure from a possible hemorrhage. Kailangan natin ulit si Mami sa ospital. Kung may increased intracranial pressure si Ma'am Moira, tama si Zoe, kailangan natin butasan yung ulo niya to release the pressure bago pa siya mamatay. Dok, butasan ng ulo niya. Wala tayong gamit dito. We don't have tools here. Eh di mag-improv tayo or else mamamatay si Ma'am Moira. Ang bilis na Doc Mami, Allen. kaya mo yan. Mami. Mami, kaya mo yan. Mami, kaya mo yan. Sana pagising niya, may magbago. Alam kong Kaya lang bakit parang madaming flashback. never naging mabait sa'yo si Mommy. Kahit ako, Kaka-flashback lang yung hindi mo naman flashback. kailangan gawin to eh. Kaya, thank you. At ang haba ng flashback. Kapatid kita eh. Complicated talaga yung mga bagay. Pero at least,
Hindi na tayo nag-aaway, di ba? At least, hinahayaan mo na ako na makita ulit si tatay. At higit sa lahat, parang may ate na rin ulit ako. Sana pagising niya, matanggap niya na si Annalyn ang nagligtas sa kanya. Don't tell me magpa-flashback din si Doc RJ. Ano ka kasi siya? Flashback din. Ano yung flashback kasi ito? Anong ganap? Yung mga anak mo, Tatanong ba? RJ! Flashback. No! Pabibilisan ko yung annulment. Sa ayaw at gusto ni Moira. RJ, Pero hindi na ako masaya. Ikaw ang gusto ko, Lynette. Saka may flashback na yun from previous episode. Kung okay lang kay Doc Carlos. Ako, okay lang sa akin. Walang problema sa akin. As long as okay kay Lynette at komportable siyang maging magkaibigan kayo, walang issue sa akin. Pero, isa lang ang pinapakiusap ko. Protektahan mo si Lynette kay Moira. Masaya na si Lynette kay Doc Benitez. Ayoko na siyang guluhin. Gusto ko na lang bumawi kay Annalyn. Lynette, naalala ko na. Lahat Handa sila ako na palang iwan si Moira dahil ikaw talaga ang mahal ko. Ongoing yung annulment namin. Dahil ikaw talaga ang mahal ko. Thank you for saving my life. Salamat at dahil sa iyo, bumalik ang ilang alaala ko. I'm sorry hindi ako naging mabuting ama kay Annalyn. At tama nga. Parati siya nagpapahamak kapag kasama niya ako. Kaya I'm sorry. alam mo pag magkasama kayo ni Daddy, lagi na lang may nangyayaring masama sa kanya. Alam mo, kahit kailan salad ka sa buhay namin eh. Kung hindi lang para kay Annalyn, mas tama siguro na hindi na kami mag-usap ni RJ. Siguro naman pagkatapos nito, maging okay na tayo. Can we be friends? Talaga nanood na lang daw ako. Para kay Wala Annalyn. akong nasabi. Kasi yung mga previous episodes, dami nangyayari. Lynette, alam kong hindi mo sisira yung tiwala Kahapon lang ito at pagmamahal na binibigay ko sa'yo. At kung talagang mahal mo ako, hindi mo ako kaya saktan. Para nang nakaraan yun. Oo, parang yung nakaraan. Ayoko masaktan si Carlos. Sana hindi na lang naalala ni RJ yung tungkol sa amin. Ay, salamat. Nakita ko na ulit si Annalyn. Don't tell magpa-flashback din. Maraming salamat po. At may mga bumalik na pong alaala si tatay. At kahit papano, nagkabati na rin po kami ni Zoe. Sorry Sorry kung Okay. pinagdadamig ko si Daddy. Baka ito yung theme for the day. Hindi lang talaga ako sanay ng may kahati eh. Tindihan naman kita. Pero baka kapag Saturday Bawi ako na rin. for
parang nagre-recap ang pag sa atin. I don't know. First time ko kasi yan. Alam ko naman na gusto mo lang isang kumpletong pamilya. Parang Magaling ko. yung mga audience yung nangyari na mo. Umawi ako sa'yo. I'm going to be the best father to you. Pwede. Sana po talaga tuloy-tuloy na po yung paggaling ni tatay. Sana maalala niya na po ang lahat ng pinagsamahan namin. Yeah, it's a good ano. Maraming salamat It's a po. good way of reminding Kasi niligtas niyo po kami sa lindol. what thing is, diba? Nakalipas ang ilang araw. Marla has regained consciousness after the surgery. She's now conversant, but of course, she's still under monitoring and surveillance because of her brain injury. At kahit nagkamalay na po kayo, Mrs. Tanyag, we will still conduct laboratory tests and continue with your IV medications until you have reached full recovery. I want to go home. Marla, I'm sorry hindi ka pa namin pwede i-discharge. Halos kakagising mo lang after the operation. In fact, after this, we have scheduled a CT scan for you para ma-check natin yung progress ng naoperahan sa inyo. Ano ba talaga nangyari sa akin? Mom, you were very critical. Buti na lang naagapan at na-rescue tayo agad. You were immediately brought here para maoperahan. And thank God you're safe now. Asan ang daddy mo? He's fine. Dad is fine. He was discharged yesterday. Okay. Nasa bahay na. Mami, okay lang ba? Pinauwi ko na muna siya. Kasi na-confine din siya because of the earthquake. Di man lang niya ako binisita. Mami, ano sabihin yan? Minadalaw ka niya. Moira, stop worrying about RJ na muna. Isipin mo na muna ang sarili mo. Oo nga. You were severely injured sa head. In fact, this is your second life. Buti na lang nga, may nagsagawa ng emergency burn-hole surgery. Evacuation of the subdural hematoma using a power drill. Power drill? The cordless type. It's not the surgical type that we use dito sa OR kasi nangyari ito nung nasa hotel ka pa. Ginawa lang ito to relieve the pressure sa ulo mo, to save your life. Sino naman ang gumamit ng power drill sa akin? Miss Lynette. Miss Lynette. May nagpapabigay po sa inyo. Salamat, Rachel. Si Carlos talaga nag-abala pa. Ay, nako. Nako. Me. It was me, Mom. Your daughter saved you, Mrs. Tanyag. Mabuti na lang, anak. Ikaw ang gumawa. Dahil kung mga masasamang loob ang gumawa nun sa akin, katulad ni Annalyn or ni Lynette, they would take advantage of that situation. Sigurado ako ito, todo nila yung power drill sa utak ko hanggat sa malagutan na ako ng hininga. Mommy, hindi magagawa yun ni Annalyn. Kasi doktor siya. Her job is to save lives at hindi pumatay. Mami naman, kakagising mo lang kung ano-ano na iniisip mo at kung ano na iniintindi mo. You know what? Just look at the bright side, okay? Just think about it. You're alive and you're safe here. Diba? Ano namang magandang nangyari? I almost died. Ako yung biktima dito.
Mabuti na lang talaga takot sa akin si kamatayan. That's the only reason why I'm still here. Ay, magandang umaga. Chang, Ay, may pa-flowers pa. Iba talaga si Doc Moreno. Chang, hindi mo to galing kay Carlos. Ha? Kanino galing to? Ha? Galing kay Doc Bongga reaction. Chinito? Ay! Iba naaamoy ko dyan, ha? Bakit? Naliligaw na ba siya uli sa'yo? Chang, hindi ho. Binigyan lang ho niya ako ng bulaklak kasi niligtas ko siya nung lindol. Yun lang. Ganda na. Ang ganda ng scoring. Tas, charos. Bakit pula? Roses pa. At 5, 6, 7. Oh, isang dosena. Oh, aber. Chang, pati ba naman ho bulaklak, bibigyan niyo pa ng ibang kulay? Wala namang ibig sabihin to. Hoy, sa vlog na nakita ko, ang mga rosas, may ibig sabihin ng kulay niyan. May dahilan yan. Kung dilaw, ibig sabihin yan may galit o selos. Kung pink, uy, masaya. Kung dark crimson, pangungulila. Pero kung red, ay, pag-ibig yan na may mali siya. Chang, kayo talaga kung ano-ano mga pinapanood ninyo. Yun na naman yung pagiging marites ninyo. Hindi nga yun. Wala namang ibig sabihin to. At saka, hindi pwedeng mangyari yun. Kasi gulo lang. Alam naman siguro ni RJ kapag ginawa niya yun, wala namang magandang maidudulot yun. Alam ko na. Magpapasurvey na lang ako sa mga Susan addicts ko. Kung sino ang mas bet nila para sa'yo. Si Doc Chinito o si Doc Moreno. Wah! Chang, huwag na huwag niyong gagawin yan, ha? Gulo lang yan. Chang, mabuti pa, ito na, sa inyo nang uyan. Kayo na pong bahala dyan. Ilagay niyo lang kaya dun sa, sa altar dun sa may lobby. Doon na lang. Hindi mo i-display sa opisina mo? Chang, hindi na ho. Ayoko kasi masaktan si Carlos. Sige ho, Chang. Mauna na po ako. Alisin mo yung dedication. Sana all. May choice. Buhay po kayo? Anong pinagsabi mo? Buti na lang. Hindi po totoo yung kumalat na balita na namatay daw po kayo sa lindol. Hindi talaga. At kapag nalaman ko kung sino nagpakalat ng fake news na yan, mauna pa siyang mamamatay sa akin. Dadalawa lang ang kilala kong mahilig magpakalat ng fake news. Dalhin mo ako sa ER ngayon din. Oh my goodness. Miles! Miles! Dukil lang! Joan! Gising na daw si Mang Moira. Pero, ang problema, wala daw pinagbago mo sa mga parin galit. Talaga ba? Naging critical na nga ang buhay. Pagising ganun pa rin. Hindi naman siguro. Grabe na yung pag-aalala namin ito kasi kawawa naman diba si Zoe kung nawala yung mama niya. Well, totoo. Sabi ni Nurse Gab na taga din sa VIP hall, wala daw pinagbago. Ang daming hanas, kuda ng kuda, tapos irritable ko. Kayo naman siyempre baka galing sa operasyon yung tao, di ba? O masama pa yung pakiramdam, kaya masungit, ganyan. O... Well, at least, consistent siya sa branding niya, di ba? Wala memory loss. Di ba? Wala pinagbago. Stoy.
Kayo tigil-tigilan nyo muna yung pagchichismisan. Pag may nakarinig na naman sa inyo dyan, maa-award na naman kayo. Pero alam niyo guys, in fairness talaga sa ginawang emergency intervention ni Dr. Santos, ang galing. Alam mo yung feeling ko talaga, iningatan niya yung paggamit niya sa power brain para doon sa emergency operation booth doon kay Ma'am Moira. I mean, talagang minake sure niya na walang matatamaan. Alam mo yun, seniors, ganyan. Ano may feeling? Ano? Okay ba to? Si Annalyn ang bumutas sa ulo ko? Lagot, nalaman niya na si Annalyn ang... The perfect time para mag-usap kayo ni Mami. Alam ko, binutas mo yung ulo ko. Ngayon naman bubutasin ko yung ulo! Hey! You want me to accept Lynette and Annalyn? Those blood-sucking leeches na sumira sa pamilya natin? No way in hell, Zoe! Those blood-sucking leeches na sinasabi mo, sila ang dahilan kung bakit buhay ka ngayon! Sila yung dahilan kung bakit may mami pa rin ako ngayon! Hindi mo ba naiintindihan yun? Ah! Siya yung may complete character change kahit paano, di ba? So anyway, ganda pa din ang buong episode kasi yun yung naantay ng, I'm sure ako mismo, marami naghihintay ko anong magiging ugali pa rin ni Moira paggising, and the audience were not disappointed. At ang ganda ganda ng eksena. So anyway, yun lang po. Maraming salamat ulit sa panonood ng ating reaction video. Again, please don't forget to subscribe to our channel. It's called Pan-North TV. Hindi pa South, hindi pa East, hindi pa West, lalong hindi pa East. It's Pan-North TV. Yun lang. Bye! Happy weekend everybody!